Ano mo? Okay, so November 10, so sa tayo kung buwan mo po at sa mga sa Costa Flagging, Terminal Park sa Fabian. So nagkaroon po kami talaga ng coastal flooding. Gawa ng experience namin yung more than 3 meters na storm surge. At the same time, nasabayan po ng high tide. So yun, ang mostly affected talaga is ang aming coastal barangays, comprising of 9 barangays po yan. And then a total of 7,194 families, or about 26,500 persons affected. It's good, nagpapasalamat kami kasi wala naman po kami nakita na casualties or missing po during those days na namalasan po yung pag-uwi. Ito po yung medyo masakla po sa amin kasi nga we are coastal town. Marami kami na sa community natin na medyo mamaliit yung mga bahay nila along the coastal. Kaya inaakon pa naman namin MS yung totally damaged houses at saka may partial. Actually, ang part ng province at saka sa ngayon po na sa coastal area po ngayon, ina-assist din po nila yung anak po sila ng mga restriction ngayon. Andun po sila ngayon sa coastal barangays po natin. So ito po yung number affected barangays. We have 34 barangays. Yung mostly talaga is coastal barangays. Yung total natin, ilang total na? We have 488 people. Ito, 96 houses yung partial pa lang ito din. Ano na yan? Partial pa lang po. 96 houses totally damaged. Saka 392 partially damaged. Hindi pa namin napang lahat. Ito yung initial na assessment po ng ating MS. Kasi iniente pa namin yung mga ibang reports na galing po sa mga iba't ibang barangay. So sa infrastructure at saka agriculture, ongoing budget, kung validation natin sa bawal, umiikot pa rin po sila. Although initially, wala namang parang major damages natin sa mga infrastructure. Agriculture naman, since tapos na po ang harvest season, mostly affected sa amin is sa coastal, yung mga mangingisda po namin. Usually, ang affected sa kanila yung mga bangka, nasira talaga, yung mga nilalagay food and everything. Mostly sa coastal po ang affected sa ating agriculture sector. Okay, so we have the 7,794 families, 26,513 persons ang na-evacuate po. Evacuated ba yun? Totally affected. Ang evacuation center namin is ginamit po namin itong Santa Vera Sports Center, and then nag-augmented po kami sa mga ibang schools gaya ng West Central Elementary School, West Central, Santa Vera National High School, and then na-utilize din po namin halos lahat ng ating mga barangay, yung mga covered courts nila, and then kanilang mga barangay halls. Kasi talagang there's lot of Typhoon U1, yung kasagsagan ng bagyo, that was November 11, 10 ng midnight, talagang yun po yung kasagsagan ng yung hangin lang sa amin. So talagang ang daming nag-evacuate sa aming evacuation center. So yung mga iba, ininter na rin po ng mga kanilang mga barangay. Okay, so ito yung aking mga priority needs. Of course, yung shelter kits for partially damaged houses. Of course, yung mga totally damaged houses, talagang mas kailangan nila yung bahay ngayon. Additional food and non-food items for affected families, water, sanitation, hygiene, supplies,
pathways. And then yung sa power naman, we na-energize na po around 30% pa lang po ang na-energize dito sa buong San Fabian. We are being energized by the Bogan Electric Corporation, therefore, although umiikot na rin po ang ating mga kasamahan sa electric, ginagawa na rin po nila para ma-restore yung buong San Fabian ng electrification. And then, of course, yung agricultural support. As of this time, meron po kaming backways pa. We have 18 families na nandun po ngayon sa aming evacuation center. Sila po yung mga nawalan talaga po ng totally na nawalan po ng bahay. So, mag-request na namin ng support from the establishment. So, yung response namin is ito yung actually, Friday, November 9, nagkagat na po kami ng preemptive evacuation sa ating coastal areas. And then, noong 10, nagkagat na ulit kami ng forced evacuation sa mga ayaw umulitas, nagkagat kami ng preemptive. So, talagang sa pilitan na po. And then, after the Baguio, nagkagat tayo ng deliberations with the BNP. Kung makita nyo yung national highway, marami nagtibagsakan na po ng kahoy. At the same time, yung mga electric wirings po natin. Of course, there is WD on electric provided welfare and medical assistance to our evacuees. And then, yun, continuous din ang coordination natin with the OCD sa PDR-NO at sa mga partner agencies natin for augmentation po. Yun po ang nangyari po dito sa aming bayan ng San Fabian. Ito po yung mga documentation natin na nangyayari. Ito yung pinaka-high risk na barangay po namin na Mibaleng Garbate. When it comes to typhoon, flooding, sila yung unang-unang naapektuhan po. Sila yung nawalan ng bagay actually. Kaya sila yung nagkandak na kami ng preemptive evacuation sa kanila. Awan ng Diyos naman, kaya wala tayong casualties kasi as early as November 9, nasa evacuation center na po sila. Isa na rin po yung nasa evacuation center pa rin ngayon na kinikater na natin ng SWD. Ito, another coastal barangay. Anak na, yan, the last damages. Yung baywalk namin, medyo parang atas po ng tubig talaga kasi nung kasagsagan ng bagyo, maraming tumatawag sa amin, nag-iib na yung tubig daw sa kanila. That time, pinasuspend na rin ang ating local chief executive yung aming rescue operation kasi risky na rin on the part of the responder. And of course, doon din sa aming rescue, considering na napakalakas po yung hain. Kaya hinigil na rin po namin that time siguro around 1 AM, 2 AM. At talagang hindi na po kalabas ang ating mga responders. So, laking pasalamat talaga din namin na wala talagang naging casualties, naging proactive din o naging resilient din yung mga ating mga kababayan na naghanap. Hindi tumitigil yung aming telepono kasi wala na kami kuryente that time na nagpapa-rescue. Kaya wala na kami talaga magawa. So, ang advice namin sa kanila, kung may malapit silang katabing bahay na medyo safe, tutunan na sila, which is yun naman siguro ginawa nila. Kaya aking pasalamat na wala tayo ng casualties. Costa barangays lang talaga po ang wala rin kami kahit ng flooded areas kasi sa mga low-lying areas namin. Talagang coastal flooding po ang nangyari po dito sa bayan ng San Fabian. Saka yung malakas na hangin, kaya
lang, pero yung uno. Pero wala naman po na talang nuance tayo. Yan yung mga poste natin. Yan, sa operation po namin ng kasagsagan ng bangko. Mga operation procedures po namin.